Lord Jesus. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat na siyang may likha ng langit at lupa. Panginoon, amin kang tinataas at pinupuri, Panginoon, sa mga oras na to. Ang ngalan mo, Panginoon, ang aming pinupurihan at sinasamba, Lord. Ikaw po ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw, Panginoon, ang siyang umibig sa bawat isa nandirito, Lord God. At ikaw po ang aming pinasasalamatan, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang umagang ito sa iyo. Dalangin po namin ang presensya mo sa bawat isa, Lord God. Ang gabay mo po sa lahat ng taong nandirito, Panginoon, sa aming gawain. Dalangin po namin na i-bless mo po ang worship team, Panginoon, at ang mga awiting aming inihanda na papuri para sa inyo, Lord God. We pray, gamitin mo po kami, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Gamitin mo po ang aming mga kakayahan at talento, Lord God, to also bless other people. Madala po namin sila sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord God, sa aming pong pastor. Nabigyan mo po siya ng kalakasan, Lord God, sa pagbahagi ng iyong salita. Dalangin po namin, ikaw po ang magbigay sa kanya ng knowledge and wisdom na kailangan niyo, Lord God, to share your word, Panginoon. Ganon din po sa lahat ng taong nandirito. I pray, Panginoon, buksan mo po ang aming puso't isipan para sa iyong salita, Panginoon. Naway lubusan po naming maunawaan ito at maggamit po namin sa aming mga buhay, Lord. Dalangin po namin ang tagumpay ng aming programang ito magmula sa umpisa hanggang sa huli, Lord God. Give us gift of enjoyment, Panginoon. At dalangin po namin na ikaw po ay mapurihan, Lord God, sa lahat ng oras na to, Panginoon. Tinataas ka namin at punipuri at sinasamba, Panginoon, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Kaya ang lahat ay inaanyahan po naming tumayo para po sa pagpupuri sa ating Panginoon. Bago po tayo magpuri, sabay-sabay po nating basahin ang verse na ito. Sabi nga po sa mga awit 136 verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Purihin po sa ating Panginoon na siyang tapat noon, ngayon at magpakailanman. Sa Kanya lamang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Hallelujah. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. In the Father, there is freedom, there is hope in the name that is Jesus. Lay your life down, give it all now. We are found in
Patuloy lang tayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Searching the world, the lost will be found. The freedom will live as one we cry out. You carried the cross, you died and rose again. My God, I only ever give my all. You sent your son from heaven to earth, delivered us all, eternally heard. I searched for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise and all we have today. Take it all. Take it all. You sent your son from heaven to earth, deliver us all, eternally heard. I searched for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise and all we have today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise and all we have today. Take it all. Take it all. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save my world and my life. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world and my life. Amen. Palakpak natin ang ating mga kamay. Papuri para sa ating Panginoon. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Take it all. Amen. Papuri para sa ating Panginoon. Amen. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen. Kaya patuloy tayo na magpuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Panginoon. Tayo po ay umawit po ng mula po sa ating mga puso. Singing praises to our Almighty God. Praising for who is He in our lives. Kung gaano po katapat at kabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free.
Hallelujah. All praises to you, our Almighty God. Amen. Hallelujah. Christ is enough in our life. Hallelujah, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you.
every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Amen. Hallelujah. Let's come to the Lord. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord God, sa umagang ito for the lives of everyone here, Panginoon. We pray, Lord God, na buksan mo po ang aming puso't isipan sa salita mo, Panginoon. Matutunan po namin ang mga aral na nais mong malaman namin, Panginoon, at magamit po namin sa aming mga buhay, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na ang tagumpay ng aming pagpupuri mula po sa umpisa hanggang sa huli. Lord, tanggapin mo po ang lahat ng mga papuri at pagsamba na para lamang sa iyo, aming Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinupuri, inaawitan at sinasamba. We bring back all the honor and praises to you, our Almighty God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy anniversary sa ating lahat. Amen. Ilang taon na ba ang sitap? 12. 12. 12 na, no? At ngayong umaga, we will celebrate the goodness of God, His faithfulness, and all the good things that we have received from the Lord. But before that, let's all pray together. Father God, we thank you sa declaration ng mga awitin na yan, Panginoon. In Christ alone, you are our reward. We will follow you, Panginoon. We will give our hearts to you, Panginoon. Sapagkat una mong binigay ang iyong puso sa amin lahat. Kaya sa umagang ito, dalangin ko po na iyong anoint my lips para lahat po na aking sasabihin ay maging kapaki-pakinabang sa bawat makikinig. Tago mo ako sa iyong presensya at ikaw ang makita nila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang ating pong theme, actually ito pong theme na ito for the whole year. And since maganda naman yung ating theme sa buong taon, ito na rin ang ating kinuwang theme para sa ating anniversary. Basahin natin ng malakas. Ano bang ating anniversary theme today? Amen.
So yan po ang ating theme ngayong umaga at ang ating text ay makikita natin sa Mateo 4:19 hanggang 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Amen. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Papaano ba nagsimula ang sitap? Alam nyo, ito ay nagsimula sa isang vision. Vision na una hindi ko pa alam. Sapagkat nung ibinigay ng Diyos ang vision na ito, akala ko, sa larawan na yan, yung vision ng Sitap Church ay sa US lamang. Tignan po natin yung larawan. Yan. Sa kasalukuyan na habang kami nagtatrabaho, nagtatatag pa rin ng church. At ito yung Sitap Church sa Vancouver, Washington. Wala akong naiisip na uuwi kami at magtatatag ng Sitap Church Bikutan. Napakalayo po sa isipan ko yan sapagkat nagsimula kami nung dumating kami ng asawa ko doon sa Amerika ng 2000. Bible study lamang sa bahay. And then, nag-imbita na sa bawat bahay ng mga kakilala. And then, nagsimula kami sa warehouse. After warehouse, 2006, balik tayo doon, kasi 2006 yun. Ito po, lumipat kami sa isang commercial building. At dito, lumalago na ang church, dumadami na yung membro, at sabi ko, ito na, talagang dito na kami sa America forever. At dumating ang time na kinausap ako ng mga leaders na kung pwede mag full-time na ako kasi nagtatrabaho ako sa Tyco Electronics. At ayun nga, at ako'y nagpasya na mag full-time pastor sa Sitap Church. Habang nagpapastor dyan, lumalaki na naman ang gawain hanggang sumikip na kami dyan at nagplano na lumipat sa mas malaking church. Ito, yung susunod. 2012 kami lumipat dyan. At alam niyo mga kapatid, ito yung turning point kasi 2012, dito na yung nakakaisip kaming umuwi ng Pilipinas. Una, ang asawa ko ang gustong-gustong umuwi dahil nami-miss niya ang kanyang family. Siyempre ako, nahahati ang aking puso sapagkat bilang pastor, hindi ko pwedeng iwan agad ang mga tupa na dumadami sila. Pero ang Diyos naman, hindi siya unfair. Maaaring unang binigay ng Diyos sa asawa ko yun, at later on, nabuo yung vision. Kaya noong 2013, habang nandito kami, nagpaalam ako sa mga leaders na kami ay uuwi na ng Pilipinas. Pero ang puso ko, gusto ko mag-stay. Gusto ko talaga mag-stay. Nagtatalo. At naging mahirap pa ang desisyon na umuwi nung kinausap ako ng 3 leaders privately. Sabi nila, Pastor, what can we do to make you stay? Para naman akong mapapaiyak nun. Parang nagmamakaawa sila, mag-stay ka lang, gagawin namin na lahat. Tataasan namin ang sweldo mo, sabi nila. Sabi ko, napakahirap nito Tataasan ang sweldo ko, tapos uuwi ako ng Pilipinas, hindi ko alam ang mangyayari doon. Saan ako magpapastor? Magsisimula na naman ako. Pero, alam niyo ang Panginoon, kapag nagbigay siya ng vision, all you have to do is to follow. Amen? Follow. Pag sumunod ka, hindi mo alam yung mangyayari. Because when God calls you, He will take care of everything. Every step. Parang si Abraham, pinapunta siya sa isang lugar na hindi niya alam. Ang ginawa ni Abraham, sumunod lamang siya. And fast forward, nandito tayo ngayon. Even in my wildest dream, hindi ko maisip na magkakaroon ng Sitap Church.
dito sa Bikutan. Amen? Anong masasabi niyo sa Panginoon? Anong sisigaw niyo? Napakabuti mo, Panginoon. Bigyan natin ng palakpakan, Diyos. Kaya mga kapatid, today we celebrate more than an anniversary. We celebrate the faithfulness and the goodness of God. Amen? Dahil sa bawat taon na lumilipas, ang Diyos ay hindi nakalimot sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. At hindi naman tayo sumuko dahil alam natin na hindi niya tayo susukuan. Kaya masasabi ko na itong Seat of Church, Bikutan, ay hindi putok sa buho. Yung bang aksidente lang kasi wala tayong magawa, sige, magkaroon tayo ng church. Hindi po. Nagsimula yan way back sa Amerika pa. So, imported pala itong ano natin. Amen? Alam nyo, dati may sit up din sa San Diego, California. So, when we started the church here, talaga ang plano ko, talagang forever na dito. But sabi nga ng Panginoon, walang forever eh. Di ba? Di natin alam forever. Habang tayo narito, we will do the best we can to establish the church na ibinigay niya sa atin. Amen? Kaya kung naging tapat ang Diyos noon, mas magiging tapat ang Diyos ngayon at sa darating na panahon. Amen? Ang anniversary po ay hindi lamang po yan pag-alala sa mga nakaraan. Ang anniversary po ay una, pagkilala sa katapatan ng Diyos. Pangalawa, pagsusuri, nasa na ba tayo ngayon? Pangatlo, paghahanda sa lalakaran nating ibibigay ng Diyos. Kaya ang tanong natin sa ating lahat ngayon, nasa na ba tayo bilang church? At saan tayo dinadala ng Diyos? Yan po yung ating malalaman ngayong umaga base po sa outline natin na nakalagay sa t-shirt nyo. So number 1, follow Christ. You are called, you belong. Sabi mo nga, I am called, I belong. Amen. All you need to do is to follow. Kasi tinawag ka na eh. You're part of something bigger than yourself. The Church of Jesus Christ. Alam niyo po ba ang foundation ng lahat ay ang pagsunod kay Kristo. Sabi mo nga, pagsunod. At walang tunay na church kung walang tunay na pagsunod. Amen? O, ulitin niyo yan ng malakas ha. Walang tunay na church kung walang tunay na pagmamahal. Parang TikTok lang yan. Ha? O, ulitin pa ha. Walang tunay na church o walang tunay na pagsunod. Naman. Amen. At actually, magkasama naman yan. Ano? Habang sumusunod ka, nagmamahal ka. So, ang church po, hindi lamang building, kasi bago po naging maganda to, talaga namang open na open ito eh. Pero, faithful na umaatin ang lahat. Kahit mainit, kung anong naamoy dyan, kompleto pa rin. Ano? Wow, sabi ko, napaka-faithful ng mga anak na ito ng Diyos. Sapagkat naniniwala sila na ang church ay hindi lamang building, kundi ang mga tao na tapat, na sumusunod kay Kristo. Ngayon, ang tanong, ano ba ang nasa isipan ng mga taong sumusunod kay Kristo? Alam niyo po ba nasa isipan nila? Ang pagsunod kay Kristo ay hindi pabigat. Di ba? Iniisip mo habang sumusunod ka sa Kanya, hindi yun pabigat para sa akin. Kundi ito ay paanyaya para sa bagong buhay na mas maganda. Yan po.
kaya tayo sumusunod sa Kanya. Anong sabi ng Diyos sa John 10:10? Basahin natin ng malakas. Amen. Napakagandang pangako. Sabi ni Jesus, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Pero sabi ni Jesus, hindi po nagtatapos na ikaw ay ligtas. May buhay na walang hanggan. Pupunta sa langit, pinatawad ng Diyos. At ang sabi niya, habang nandito ka sa mundo, magkakaroon ka ng buhay na may kasaganaan. Now, una po ang kasaganaan na yan ay spiritual blessing and abundance. Kaya nga masasabi mo, hindi ka tinatawag dahil perpekto ka. Hindi ka tinatawag ng Diyos dahil perpekto ka, tinatawag ka dahil may plano ang Diyos sa iyong buhay. Nung tayo'y hindi pa Kristiyano, parang saan kaya pupunta ang direksyon ng aking buhay? Diba? Pero nung tinanggap mo siya, parang gumanda yung takbo ng buhay mo eh. Nagkaroon ng meaning, nagkaroon ng quality. That's what kasaganaan is. Yung buhay mo magkakaroon ng quality. Kasi nakikita mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Next po, etong maganda. Basahin natin ng malakas. Amen. Naniniwala ka ba na mayroong ginagawa ang Diyos sa church na ito? Amen. Bakit ako naniniwala na mayroong ginagawa ang Diyos sa church na ito? Sapagkat sa bawat isa sa inyo na narito ngayon ay naging bahagi ng kwento ng church na ito. Wow. Of course, God is the author ng sinusulat niyang kwento. At ikaw ay isa sa mga characters na sinusulat niya. What an amazing thing na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sa Mateo 4:19 hanggang 20, ito lang ang sinabi ng Panginoon sa kanila, no? Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Ngayon, sabi ni Jesus, una, sumunod lang kayo. May plano si Jesus sa kanila. Gagawin silang fishers of men. Ang tanong po, agad-agad ba silang naging disciple na nag-share? Kapag nag-share, libo-libong tumatanggap? Hindi. Dumating pa nga na dininay siya ni Peter, di ba? Nasa proseso yan, mga kapatid. But, ang pinakamahalaga, may plano si Jesus. Kaya sasabihin mo, bakit ako susunod? Hindi ko nga alam ang mangyayari sa akin. Hindi mo na problema yan. Kasi may plano sa iyo si Jesus. All you need to do is to what? Follow Jesus. At gagawin ng Diyos ang plano niya sa iyo. Kaya naman ang ginawa nila sa verse 20, noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Ang gawin mo lang, sumunod ka. Bahala na ang Diyos sa bawat hakbang na gagawin niya. Next po, itong maganda. Huwag mong isipin, hindi ako qualified. Isipin mo, tinawag ako ng Diyos. Nung ako'y tinawag ng Diyos magpastor, napaka-timid ko nga. Ako yung pinakamahiyain sa pamilya. Hindi ako makapagsalita sa harapan ng tao. Pero, through the years, mga kapatid, siya yung nagtitrain. No, alam mo, papahiya ka minsan, magkakamali ka, pero yun ang proseso eh. Hindi ka perpekto. Ang pinakamaganda, tinawag ka. That's what is important. May purpose ang Diyos sa iyo. At kapag ikaw ay tinawag, He will make you
qualified. Kaya nga, huwag tayo maghanap agad ng qualified. Uy, magaling yun. Talented yun. Minsan ang kinukuha ng Diyos, yung mga taong ordinaryo. At yung mga ordinaryong tao na yan, hinuhubog niya to become a better people of God. Kaya everyone is qualified. Amen? If you are called, if you have a purpose, then you are qualified in the eyes of God. Amen? Kaya sabihin mo ngayon, Lord, I will follow you no matter what. Yan, kahit hindi mo alam. Just follow Him. Second, grow in Christ. You are changing. Don't stop now. Grow in Christ. Binabago ka niya. Huwag ka nang tumigil niya. Ang tunay na church ay hindi lamang lumalaki sa bilang, kundi lumalaki sa spiritual maturity. Tignan natin ang 2 Pedro 3:18. Basahin natin ng malakas. Okay. Anong panawagan ng Panginoong Hesus? Lumago kayo sa biyaya. Not your own good works, not in your own ways. Lumago kayo sa biyaya. Yung biyaya na yan ay yung tulong ng banal na Espiritu na nasa iyo. Amen? As we give in to the leadership of the Holy Spirit, ang Spirit of God, yung graces niya, yung fruit of the Spirit, will manifest in your life. At pag nang mamanifest na, lumalabas na yung love, joy, peace, lahat na yon. Yan ay simula ng growth natin. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng spiritual growth or spiritual maturity? Ibig sabihin yan na ito po yung paglago at pag-unlad ng isang mananampalataya sa kanyang pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Yan yung unang-una ng isang Kristiyano ay lumalago, yung pananampalataya niya at ang ugnayan niya sa Diyos. Ibig sabihin, personal relationship with God. Kapag ikaw ay lumalago sa iyong personal relationship with God, ang susunod dyan, relationship mo na sa tao. Kasi nakikita mo na yung pagbabago sa sarili mo. No? Sabi mo, I cannot contain the change, the power, the love na ibinibigay ng Diyos sa akin. Therefore, I have to touch somebody's life. Naalala ko, nung ako'y teenager, tumanggap ako sa Panginoon sa Bangkal Baptist Church. Si Pastor Ramirez na yung pastor namin noon. No? Nung ako'y tumanggap sa Panginoon, talagang hat na hat ako . No? Immediately, gusto kong mag-share. So, ang ginawa ko, pag uwi ko ng apartment namin, yung mga pamangkin ko, talagang sinirang ko ng gospel lahat. Oo. Pero may isang tao na natatakot akong sharean. Yung tatay ko. Kasi palamura yun . Yung kanyang P, hindi praise the Lord . Mahilig siyang parang chicharon. Sabi ko, paano to sisira ng gospel? Pero if God wants to save someone, He will set an appointment. Amen? Kaya minsan, umuwi ako ng bahay, nakahiga sa kama. Medyo relax na siya. Paggising niya, kwentuhan muna kami. And then, right there and then, nag-share ako ng gospel. Tumanggap ang tatay ko. At umiyak pa. Sabi ko, totoo siguro to. Umiyak no? So makikita ko dun talaga na kapag ang Spirit ng Diyos ay nasa atin and you cannot contain the joy and the power of God, talagang isi-share mo yan. Yan po yung sign ng growth ng isang Kristiyano.
Sa 2 Timothy 2:2, tignan natin. Basahin po natin ng malakas. Amen. Okay, dito sa verse nito mga kapatid, makikita natin yung 4 na generation. Okay, dito sabi ni Paul, ang mga narinig mo sa akin. Sino yung nagsabing sa akin? Si Paul. Sa harap ng mga maraming saksi ay ipagkatiwala mo. Sino yung sinasabihan niya? Si Timothy. So, yan yung disciple niya, no? Si Timothy. Ngayon, sabi ni Paul, hindi dapat huminto sa iyo yung magandang balita tungkol sa kay Kristo. Ano daw ang gagawin ni Timothy? Ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan. Ilang generation na yan? 3rd generation. From Paul to Timothy to faithful men. At ang sabi ni Paul, ay hindi dapat matigil sa mga faithful men, dapat yung mga taong tapat na yan, magkakaroon din ng disciple. Anong kasunod na sinabi? At may kakayang magturo naman sa iba. Amen. So, ang bawat isa sa atin, dapat meron Timothy, faithful men, at others. Ganun po yan. Doon natin malalaman na tayo lumalago sa Panginoon kapag tayo nagdi-disciple. Non-stop po iyan. Kaya sa ating church naman, habang tumatagal ang church, dapat may growth. Merong discipleship. Merong pagbabago sa karakter, sa pananampalataya, at higit sa lahat, sa unity. Kapag merong unity sa church, malago po yan. Kasi wala nag-aaway. Kapag ang church ay puro bakbakan, no, parang Fernando Po Jr., no, tsaka yung binubugbog niya, sino yun? Paquito Diaz. No? Paano magdadala ang Diyos ng bagong binhi sa church na nagkakagulo? Yan. Salamat naman sa church natin. No? Walang nag-aawayan dyan. Meron tampuhan siguro. Di ba mga women's, may tampuhan ba? Allah. Amen, amen. Natural lang naman yung tampuhan kasi nagkakakilalanan kayo. In fact, lalo nga kayong magmamahalan kapag nag-away kayo. Di ba? Kasi nakikita mo na yung ugali niya. Ganun pala siya talaga. Sabi ni Lord, mamahalin ko siya kahit ganun siya. Amen. Puro maganda lang nakikita mo. Hindi maganda. Lahat tayo merong katangian at kapangitan. Amen? Wala pong perpekto. Kaya hindi po sapat na sabihin natin, alam mo, matagal na kaming church. Ang tanong, lumago ba tayo o tumagal lang? Lumago tayo, no? At tumagal din. Kaya yan po ang gusto ng Panginoon, lumago tayo. Anong dapat natin gawin as a church? Dapat mag-commit tayo sa intentional growth. Ano po ibig sabihin ng intentional growth? Ang bawat individual, hindi mo na kailangan hatakin para mag-Bible study. Sasabihin niya, gusto ko, dahil gusto kong lumago. Gusto kong mag-pray kasi gusto kong lumago. Yun po yung intentional. Di ba pag ikaw pumapasok sa trabaho, kailangan ka pa bang gisingin ng nanay mo? Hindi. Kasi kailangan mong pumasok dahil pag umabsent ka, walang sahod. So, talagang kahit inaantok ka, gigising ka. Sa mga nag-aaral, kailangan pa bang pilitin kayong pumasok? Sino nag-aaral dito? Taas ang kamay. Ayan. Kailangan pa ba? Hoy, gumising ka dyan. Pumasok ka na. Hindi. Dahil alam mo, importanteng pumasok
para makatapos. Kasi sarili mo naman yun. How about your relationship with Jesus? Kailangan ka pa bang piliting lumago? Kailangan pa ba? Hindi na. Parang wala sa... Kailangan ka pa bang pilitin lumago sa pananampalataya? Anong dapat mong gawin? Maging intentional sa paglago. Bakit? Kasi maraming Kristiyano po ayaw maging intentional kasi laging nadidisappoint sa sarili. Pero dapat mo maintindihan, ang paglago ay proseso. Minsan matagal. Lumago ang bawat isa, pero maging intentional ka lang. Diba? Kasi proseso po yan. Tayong lahat ay nasa proseso ngayon. Kahit mabagal minsan, kahit may struggles, ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Kaya ang Kristiyanong sumusunod, lumalago, habang sumusunod sa Panginoon, minsan natitisod yan eh. Di ba? Minsan lumalagapak. Humihinto lang siya minsan kasi nagpapahinga. Restoration process. Pero hindi siya tumatalikod. Dito na lang ako, Lord. Hindi. Patuloy pa rin siya. Nandyan siya. Kaya huwag kang tumigil. Bilang church naman, mga kapatid, tayo ay huwag tumigil sa paglago, sa pagsunod sa Panginoon, kahit na tayo nahihirapan. Amen? Kahit may struggle sa church, kahit minsan may disappointment dahil sa mga taong naimbitahan mo, hindi pumunta. That's okay. Ang importante, ginawa natin ang ating bahagi. Kaya ito naman ang encouragement sa atin. Sabihin mo na malakas, Lord, tuloy mo lang ang sinimulan mo sa akin. Meron na bang sinimulan ng Diyos sa iyo? Amen. He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Kapag ang Diyos may sinimulan, tatapusin niya yan. Kaya huwag kang ma-discourage. Meron tayong mga taong nakita na nagbago ang buhay. Mga dating sugatan, ngayon ay pinagaling. Mga dating naligaw, ngayon ay bumalik. Mga dating mahina, ngayon ay lumalakas. At ito ang sasabihin ko, isa ka doon. Isa ka doon. Kaya ang gusto ng Diyos sa iyo, huwag kang ma-discourage. Kung minsan, feeling mo, hindi ka pa perfect, okay lang. Kasi, ang importante, hindi ka na katulad ng dati. Yun ang maganda. Hindi ako perfect, pero hindi na ako katulad ng dati. Kung dati, yung palaway ako, ngayon, konti na lang. At least minabago. Di ba? Minabago di ba? Kung dati, palasigaw ako, yung konti na lang. Hindi ka perfect Kaya huwag mo sasabihin, ba't nakikita ko pa rin sa iyan? Hindi naman maalis bigla yan. Di ba? Kung dati, ano pa ba? Meron akong bisyo. Ngayon, konti na lang. sabi na, okay lang pala may konti. Pero, habang tumatagal yung konti, nawawala. Di ba? Yun ang proseso, mga kapatid. Kaya huwag kang madi-discourage na, bakit ganito pa rin yung iba kong ugali? Kasi may ginagawa si Lord sa'yo. No? Kasi kung ginawa ka niyang perfect agad, alam mo na ang pupuntahan mo agad. Sa man lugar ng mga perpekto? Sa langit. Di ba? Sabi ni Lord, may plano pa ako sa iyo Yung imperfection mo, unti-unti kong babaguhin
para yung mga kasama mong dating katulad mo, makita yung unti-unti mong pagbabago. Ang hirap naman, bigla ka nagbago lahat. Sabi, sino ka? Di ba? Unti-unti lang. Ganun po ang Diyos. Pangatlo, go for Christ. You have a purpose, you can make a difference. Wow. Ako? Pwede ba? Pwede yan, mga kapatid. Ang church po ay may misyon, hindi lang inward, kundi outward. Amen? Ano po bang tunay na sukatan ng church? Kung ilan ang members? Sa States nga, sabi, no? Maraming mega church sa Amerika. Pero, ayon sa survey, yung iba doon hindi naman Kristiyano. Hype lang kasi ang ganda ng church, aircon, tapos ang ganda ng mga kantahin. Ano? Tapos yung ibang Kristiyano, palipat-lipat lang doon. Minsan ganyan ang nangyayari sa mega churches. Yung mga Kristiyano, lilipat sa mas magandang church, so natatagan sila. So, hindi po sa bilang. Kahit ganito ang bilang natin, I believe God is here. Amen. And is doing something greater and far greater that you could imagine. Ang tanong, sa mga taon ng church, ilan ba ang nadala natin na tunay na sumusunod kay Kristo? Tayo lang po nakakaalam yan. Kasi alam niyo si Jesus, may listahan po siya. Diba sa Bible, lagi merong number? When Peter preached the gospel, 3,000 people got saved. 3,000. Binilang nila eh. And every day, sabi doon, people added into the church. Nung nagpakain si Jesus, ilan ang pinakain niya? Merong 4,000, merong 20,000. Talagang si Jesus, detalye sa number. At yung natira, inilagay sa ilang basket? 12. Kaya tayo dapat may listahan tayo ng mga taong nadala natin sa Panginoon, mga taong sumusunod kay Kristo. Ano po ba sabi sa Matthew 28:19? Basahin natin. Okay. Sa Tagalog? Wala. Balik tayo doon. Humayo ka. No, humayo ka. At gawin yung alagad ang bawat bansa. Ang sabi po dyan, stay or go. Go. Humayo ka. Lahat ng natutunan mo sa akin, lahat na yung na-absorb patungkol kay Kristo, sabi niya, humayo ka at ibahagi mo. Kapag po ang isang Kristiyano na nakatanggap ng mabuting balita, magagandang bagay sa Diyos, at inangkin niya lamang at hindi niya ibinahagi, para po yang isang tubig na walang lalabasan. Anong mangyayari sa tubig? Unti-unti magkakaroon ng lumot, magkakaroon ng botete, magkakaroon ng iba't ibang parasite doon kasi hindi nakakalabas yung tubig. Minsan, ganun po ang nangyayari sa Kristiyano. Ang daming blessing na natatanggap. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Pero ang nangyayari, sa Kanya lang. Everything you receive from the Lord is meant to be shared. When you receive, give. Amen? Kasi kapag ang kamay natin ay nakalukot ba ang tawag yan? Nakatikom. Hindi pwedeng maglagay ang Diyos ng higit pa. Kasi ano mangyayari? Tatapon. Pero pag binigay mo yung binigay niya, ang mangyayari, the more you will receive from the Lord.
That's what Christian life is all about. Next po, ang sabi rito, hindi ka lang niligtas para sa sarili mo, may mission ka, may purpose ka. At kahit simple lang ang kaya mong gawin, kayang gamitin iyon ng Diyos para baguhin ang buhay ng iba. Amen. Hindi ka naligtas para sa sarili mo. Gagamitin ka ng Diyos para sa pagbabago ng ibang tao. Alam niyo po ba kung bakit yung 3 lang tayo dati, naging 5, naging ganyan? Bakit? Kasi merong nag-go. Merong nag-invite. Merong tumindig sa katotohanan. Hindi tumigil. Merong nag-pray. Yan po ang sitap. No? Kung kamakailangan, nagkaroon tayo ng evangelism. Okay. Hindi nadala dito. That's good kasi nagtatanim tayo eh. Pero ang dapat po natin gawin, wag mo muna silang imbitahan sa church. Ang dapat mong gawin, natin gawin, bistahin sa bahay. Ipag-pray lamang sila. Sabihin mo, meron ka bang prayer request? Susulat nila yung request nila. So, every week pupunta ka sa bahay nila, not to invite them to come to church, but sabihin mo, kamusta na yung prayer request natin? Hanggang tugunin ng Diyos yung prayer niya at masasabi niya, uy, tunay nga pala yung tinanggap kong Kristo kasi dininig niya yung aking prayer. Kapag nakita niya sa sarili niya na yung prayer niya ay tinugon ng Diyos, sasabihin niya, uy, sama naman ako sa'yo. That's follow-up. Napakadali. In fact, ginawa na natin yan. Matagal na. Pero dahil nga sa na-stop ako ng 2 years now, ay hindi ko na kayo nasasamahan. Pero alam ko, for 10 years naman, na-train na kayong lahat, you are ready to what? Stay? Disciples. I know, handa na kayong lahat. Number 4, now. Sabi mo nga, now. O sa mga lalaki muna, kung malakas yan ha. Yun. Parang now. 1, 2, 3. Yun. Mga babae. Uy, parang ang taas, Parang soprano talaga. Now! Mga kabataan. Kailangan mas malakas kayo dahil kayo malakas. Amen. Ang mga bata, chikiting. 1, 2, 3. Yun. Malakas yun. Amen. Ang sarap pakinggan na mula bata, kababaihan, kalalakihan at mga kabataan, willing to go. Are you willing to go? Amen. Amen. Palakpakan niyo si Jesus. Sabi rito, now, this is your moment. Don't miss it. Alam niyo po ba ang pinakadelikadong salita? Tsaka na lang. Mamaya na lang. Busy ako. Yan. Wala kakarelate, brother. Okay. Mamaya na lang. Tsaka na lang. Bukas na lang. Yan. Pero ang pinaka-importante at powerful word na maririnig mo ay ngayon na. Sabihin mo nga, ngayon na. Kailan ka maglilingkod kay Kristo? Kailan mo ibibigay ang buhay mo? Wow, ang galing. Tawa siya. Kailan ka tatalikod kay Kristo? Ngayon na. Amen. Alam niyo po ba,
ang anniversary ay hindi lamang celebration. Ito ay divine moment. Bakit po? Baka sa oras na ito, i-commit mo na yung sarili mo. Baka sa oras na ito, tinatawag ka ng Diyos, are you willing to dedicate yourself? Baka ngayon, magdi-decide ka na, Lord, I'm here. Use me. Para si Isaiah, Lord, here I am. Send me. God is calling you now. This is your moment. And for such a time as this, God is telling you, my son, my daughter, I'm willing to use you. I love you. Merong mga taong nag-iintay dahil sa iyo. Alam niyo po ba, meron akong maaabot na hindi mo maaabot. Meron kang maaabot na tao na hindi ko kayang abutin. Alam niyo po ba ang isang taong naligtas? Hindi yan dahil meron isang taong nag-share lang. Merong series of events and group of people na ginamit ang Diyos bago tumanggap yung taong yan. Siguro merong nanalangin una sa'yo, may nag-invite sa'yo, hindi ka pumunta. May nag-invite uli sa'yo, pumunta ka na. May nag-share ng gospel sa'yo, nabuksan lang ang isipan mo. Pero yung huling ginamit, tumanggap ka na sa Panginoon. Talagang ang bawat isa, merong moment. Amen? Naniniwala ka ba na pwede kang gamitin ni Lord? Amen. Lahat po tayo. Pwedeng gamitin ng Diyos kahit ikaw ay nasa palengke. O, di ba? Di ba si Jesus nga, ginamit ang tubig sa balon para mag-share ng gospel sa Samaritan woman? Pwede mo rin i-share kung ano yung trabaho mo. Wherever you are, God can use you. Basahin po natin ang 2 Corinthians 6:2. Amen. Sabi ng Panginoon, ngayon na. Kasi hindi natin alam ang mangyayari bukas. Amen? Sabi nga ni James, tingnan natin yung passage na yan, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Kaya nga sabi, now is the accepted time. Ano ba ang inyong buhay bukas? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kung anong pwedeng gawin ngayon, gawin na natin sapagkat hindi natin alam ang mangyayari bukas. Kaya sabi ng Panginoon, now is the accepted time. Marami po tayong blessings na hindi natin natatanggap, hindi dahil sa ayaw ibigay ng Diyos, kundi dahil hindi tayo handang kumilos ngayon. Kailan ka magtatanim? Ngayon. Kasi pag nagtanim ka ngayon, meron kang aanihin. Amen? Kung magtatanim ka, bukas na lang, next week na lang, you cannot expect a harvest from the Lord. If you want a harvest from the Lord, ngayon ang dapat gawin. Kung tinatawag ka ng Diyos, tumugon ka ngayon. Kung may kailangan kang baguhin, simulan mo ngayon. I-recite po natin lahat ito. This is my moment. I will not delay. One more time. This is my moment. I will not delay. Mga kapatid, tignan ninyo ang journey ng ating church from small beginnings
to where we are today. At kung anong ginawa ng Diyos noon, nakita naman natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay as a church, napakaraming ginamit ng Diyos na tao. Unang-una kayo ginamit ng Diyos, ibinigay nyo the best you can sa church na ito. At yung mga bagay na beyond our ability, gumamit ang Diyos ng mga kamay, labas sa ating church. At makikita natin, tunay na ang Diyos ay may plano sa ating church. At kung ano ang ginawa ng Diyos noon, mas dakila ang gagawin niya bukas. Amen? Kaya tayo pong tumayo at pasahin natin ng sabay-sabay ang declaration na ito. Sabay-sabay natin ideklara, follow, susunod ako kay Kristo. Grow, go, now. Praise the Lord. Let's all pray together. Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Oh Lord, salamat po una sa mga tao na narito ngayon. Nakita namin, nagsimula silang mga bata, at ngayon nakita namin sila na nagdadalaga, nagbinata, nandito pa rin sila. Yung mga kalalakihan, kababaihan, na unang nagpunta rito, nung maliit pa ang gawain, hanggang ngayon narito sila, Panginoon. Nagpapatuloy. Salamat, Panginoon, sa mga kalalakihan at kababaihan na ito. At sa mga kabataan na ito, na lumaki na rito at nagpapatuloy maglingkod sa iyo. At sa mga bagong anak mo na dinala mo rito, naging bahagi na po sila ng kwento ng church na ito. Kaya ang dalangin po namin, lumago po yung vision na ibinigay mo sa Seat of Church na go and make disciples sa aming kapitbahay, sa aming kaibigan, at sa mga tao sa aming paligid. Father God, higit sa lahat, ikaw ang dapat tumanggap ng kaluwalhatian. You receive all the glory and honor sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, sapagkat kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, hindi ka sumuko sa amin, sapagkat may plano ka sa amin lahat. Kaya sa oras na ito, we want to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.